Samantala, sa puntong ito, alamin po natin ang update sa nangyaring aksidente sa South Luzon Expressway kahapon kung saan 3 miyembro po ng isang pamilyang namatay. Alamin din po natin ang mga pinaka-notorious na modus operandi sa mga motorista ngayong Kapaskuhan. Kaugnay niyan, makakausap po natin sa telepono si Police Lieutenant Nade Malang, ang tagapagsalita po ng PNP Highway Patrol Group. Magandang gabi po, Police Lieutenant Malang. Diane Claire po ito, live po tayo sa Ulat Bayan sa PTV. Hello po, Ma'am Dayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at sa lahat po ng ating kababayan na patuloy pong nakikinig at nanonood po ng ating magandang programa. Good evening po sa ating lahat at Advance Merry Christmas po. Advance Merry Christmas at sir, magandang gabi po sa inyo. Yun nga lang po, nakakalungkot. Ito pong isang pamilya, 3 miyembro po nito, hindi na po umabot sa Pasko. Ano po ba ang nangyari dun sa aksidente po sa SLEX po kahapon? Ano po ang mga detalye at paano po ba ito nangyari, sir? Well, ma'am, no, tama po kayo. Nagkaroon po ng isang road crash incident dito po sa isang area po ng northbound lane going to Muntinlupa City. Dito po sa may Southern Luzon Expressway, ganap po ng December 20, 2025 ng alas 2:35 po ng madaling araw. Na kung saan may dalawang sasakyan po na involved po dito po sa incident po na ito. Isa pong sedan at isa pong wing van truck po. Na kung saan ito pinagresulta naman din po ng injured po ng 3 pong pasahero nito pong sedan at kalaulan po ng additional po na 3 po na pagkamatay po ng mga sakay po nitong sedan po nito. Sa ngayon po yung driver po ng ating pong truck ay nakapiit po sa ating pong road crash incident team dito po sa may Santa Rosa City. However, as of this date, 6 PM na pag-alaman natin na nagkaroon ng amicable settlement yung mga pamilya kasama po ng company po mismo nung nabanggit po nating truck na. Nabanggit po ninyo kanina yung tungkol po sa driver ng truck. Pakiklaro nga lang po, nakipag-usap na po pa dun sa pamilya po ng mga naging biktima, sir. Yes, yung isa pong injured po dun po sa 3 po na nasa ospital ay nag-report na po dito po sa ating pong opisina kasama po yung pamilya po nila. However po, nagkaroon po ng amicable settlement na po yung mismong kumpanya na kinabibilangan po nitong truck driver na pinangakakuan po ito po mga naulila po ng nating mga kababayan na sasagutin nga po yung lahat po ng danyos and even yung pagpapalibing at yung pagpapagamot po ng mga nabanggit po nating mga kababayan. Okay, so nagkaaregluhan na po yung dalawang parties, sir. Yes, ma'am. Tama po kayo dyan, ma'am. Alright. Pero sir, sa inyo pong investigation, ano po ba ang naging dahilan po nitong aksidente na ito? Nag-overspeed po ba? Masyado po bang mabilis yung takbo po ng truck? Ang initial investigation po natin, yung sedan po, ay binabagtas po yung area po na nabanggit natin. It so happen na siya po ay bigla ang kukunin yung lane or akma po na nag-alinlangan or nag-hesitate po na makipapupuntang Skyway Road. And it so happen naman din po na hindi na rin po nakapag-minor. Ito po nga kasunod po niyang truck at doon na nga po nangyari na nabangga po ito pong likod po ng bahagi nito pong sedan po na ito, ma'am. At yun nga po yung naging resulta na nabanggit din po natin kanina. Alright, sir, ayaw naman po rin natin na maulit pa itong mga ganitong insidente ngayong pong Pasko. Pero marami po talagang bumabaybay ngayong holiday season. Ano po ba yung mga paalala rin po natin sa ating mga motorista para makaiwas po sa mga ganitong aksidente? Well, ma'am, unang-una po talaga dapat po ay iplano talaga natin yung ating pagkabiyahe. At umalis po talaga din ng talagang may pagkaplano para hindi po maiwasan yung pagmamadali po kapag tayo po ay nagmamaneho. Karapat dapat lang po talaga din dapat na tayo po ay sumunod sa ating po mga traffic rules and road signs at igalang din po natin talaga din yung kabuuan po mga nabanggit natin. At syempre po para din po talaga din maiwasan din po yung sakuna ay dapat po talaga din na nabanggit natin kanina ay lahat po ng mga speed limits po na yan or anuman pong mga rules and regulations sa ating pong mga kalsadahan ay dapat po isasalang-alang po ng ating pong mga kababayan. At sa oras po ng pangangailangan, maaari po sila makipag-ugnayan agad sa ating pong himpilan sa Philippine National Police Highway Patrol Group o sa pinakamalapit po na pulisya para po makapagbigay po kagad tayo ng agad-agarang tulong
para po muli, para po sa mas ligtas po at mas Pasko po para po sa ating lahat. Alright sir, bukod po doon sa aksidente kahapon sa SLEX, ay meron pa po ba kayong mga naitalang mga untoward incident, accident o kaya po mga road rage na nangyayari din po ngayong pong holiday rush na ito, sir? Yes, may mga naitatala po ang ating pong mga PNP local unit na nahagip naman din po o na-monitor po ng PNP HPG. Lalo tigit na yung mga ating pong mga road rage po dyan, dito po sa ating Kalakang, Maynila, dito po sa may Valenzuela City na kung saan nga po no, ay yung hindi po pagbibigay sa ating pong mga kakalsadahan or sa ating pong mga kabayan, no, yung talagang init po ng ulo, ay yun po yung mga nagiging resulta. Kaya nga po muli, no, yung mai-add ko na rin po yung panawagan ng PNP Highway Patrol Group na dapat po talaga panatiliin po natin maging kalmado at mapagpasensya po sa ating pong pagmamaneho at wag po talagang makipagtalo or maiwasan po sa ating pakipagtalo or makipagbanggaan at iwasan po talaga yung pag-provoke no, sa ating pong mga kababayan. Ayun nga po, bigay daan lang po tayo lagi sa ating pong mga kapwa motorista. Alright sir, maiba naman po tayo. Ngayon pong Kapaskuhan, maaari niyo po bang mailahad yung mga uso namang modus operandi sa mga motorista sa ganito pong panahon, sir? Sa ganitong panahon, no, yung talagang na-monitor natin dyan, yung ating pong mga technical carnapping kung tawagin, most especially yung ating pong mga rentangay, no, na kung saan nga po, may mga individual tayong mga kaumbahan na target, itong mga criminal na to, na kung saan, rerentahan po yung kanila po mga pribadong sasakyan. And once po nung na makuha na or makuha na yung possession po nung kanila po mga individual na sakyan, doon na po ito ninanakaw. Kaya nga po, paalala po ng PNP HPG, no, ay maging mapagmatsyag at mapag-ingat sa pagpaparenta po no, ng ating po mga kanya-kanya po mga sasakyan. No. Now, isang linggo po ay bagong taon naman. May payo po ba tayo sa mga motorista na nagbabalak naman pong magbiyahe ng mga paputok? Yes, syempre po, no, kailangan talaga maisa-isip at maisa-puso po ng ating mga kabayan, no, yung ating pong implementation po dyan. Lahat po ng bawal maputok, natural po talaga yan, ay lahat po yan ay kukumpiskahin po ng inyong pong PNP Highway Patrol Group, no, kapag sila po ay naaktuhan na nagabiyahe po ng mga ganitong pagkakataon. At sa banda rin po, no, dinadagdag na rin po natin din sa mga ating mga kabayan talagang, well, we need to follow the rules and regulations in line with our observation or observance during this season para po maiwasan din po yung ating pong mga aberya or personal aberya at makatulong tayo no, ng additional security din sa ating mga kababayan. No? Well, maraming salamat po sa update at mga impormasyong inyo pong ibinahagi, PNP Spokesperson Police Lieutenant na Dame Mala. Salamat.